Hello, hello, hello. Kamusta po kayong lahat mga kapatid kong Star Viewers? Sana ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Ano natin ngayon? Anong reading natin ngayon? So anyway, okay, naalala ko na. Dati kasi nung huli kong reading, meron tayong nakukuhang pinag-uusapan ka. Okay, so alamin natin kung sino itong pinag-uusapan ka at bakit. Alright? Kuha tayo ng ibang tarot decks. Okay. Alright, Spirit Guardian Angels. Alright. Hindi na ako kukuha ng ng energy ninyo. Kunin nyo lang kung sino, kunin nyo na lang kung itong mga binabanggit ko ay makakaresinate kayo, kung nagigets nyo itong taong ito, or yung itong channeled message dito, okay? Kung hindi naman kayo nakakaresinate, then, yeah. Kung hindi naman kayo nakakaresinate, meron ditong kasi, wow, may nakuha ko itong teacher. Your boss or a teacher probably mention about you na napag-usapan ka ng taong ito, or meron ditong someone na hindi mo na nakausap lately, or ikaw siguro itong kinut off, or meron itong walang communication. Okay, you don't talk, hindi na kayo nag-usap ng taong ito, and this person talk about you. Wow, ang bilis ng mensahe dito. Biglang tumalsik yung baraha. Nakuha ko na agad yung mensahe niya. Again, anyway, napakabilis eh. Napaka-active ng mga baraha natin ngayon na yung mga energy. Talagang nami-miss. Talagang sigurong whenever you watch this video, maybe talagang tutok na tutok kayo na mapakinggan kung sino itong pinag-uusapan ka. And that's why the reading, itong barahang ito, biglang may barahan na tumalsik, biglang bumabas yung sagot na hindi pa nga ako ready, pero yung baraha ready na. So, yes, and we will get this energy, guys, and stay tuned lang kayo. And again, maraming salamat po sa pagtutok nyo dito sa any of my tarot reading videos. Na-appreciate ko po kayo. And sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, please do subscribe. Na-appreciate ko po yung mga pag-click ng button niyo as a subscriber dito sa aking The Star Talking Tarot. Pasensya na. And I love you guys, at namimiss ko talaga kayo dito. At sana namimiss niyo rin ako. And sana continue ang panunod nyo dito sa aking mga readings, at sana nakaka-resonate din kayo. I always pray na sana makaka-resonate din kayo, para may malalaman kayong mga dito, mensahe. Yes. Alright, yes, I'm also getting like maybe you are worried about a group of friends. Kung ikaw itong tao na talagang lumalabas ito, ito yung tumalsik, guys. At tumalsik na naman siya. Talagang may mensahe dito si the King of Swords. Okay? Ito yung tao na pinag-uusapan ka. Again, nasabi ko kanina, this could be your boss, or this could be a teacher, or this person could be it could be your dad. I'm also hearing like your dad. And I'm also getting like a person na hindi na kayo nag-uusap. Meron ditong, tama na yung dyan. Tama na yung mga orasyon mo dyan. Start ka nang magsalita ng yung sino ba talaga yung pinag-uusapan ako. Yes, okay? Ito na, lumabas na yung person mo, kung sino itong taong pinag-uusapan ka. And tell me more about this King of Swords, kapatid. Ano ba yan? So, okay, hold on. Talagang yung baraha. Can't wait. Ang daming lumalabas eh. My Spirit Guardian Angels, sino itong the King of Swords? Tell me more about sino itong taong pinag-uusapan natin, mga collective viewers. Okay, saglit lang, maglagay tayo ng music, para medyo hindi masyadong boring. Hold on, guys. Okay. Okay, so Queen of Pentacles. I'm getting like, this could be your spouse na pinag-uusapan ka lately. Okay. Or this could be your ex-spouse. So, yeah, kasi meron ditong no communication. So, this could be your ex-spouse or ex-partner, ex-relationship. It could be also ex-boss. Yes. Na hindi na kayo nag-uusap. This person talk about you. Meron ditong kasing parang kwento kanya sa anak niya. So, this could be your ex-partner. Again, ikaw lang nakaka-resonate, guys. Meron kasi itong kwento kanya sa anak niya. Kaya napag-uusapan ka.
And the lovers, yes, this is your partner. This could be your partner. And I'm also getting like your best friend, your best friend, yung taong pinagkakatiwalaan mo. It doesn't have to be just the lovers, ano? Of course, yung talagang dedicated ka na mahal mo tong taong ito. It's not just about relationship. It's also like the person that you really care. Friendship. Number one din yung, isa din yung mga friendship, ano, na best friend mo. Okay, there's like so much love between the two of you and your person, your friend. There's a friendship here. Siguro, siguro yung friend mo nagtatampo, baka nagtatampo itong kaibigan mo. Meron dito kasi nagtatampo dahil hindi mo na siya na-reach out or wala na siya narinig sa'yo on this person think about you. Naalala ka niya, namimiss ka niya. And this person also like proud. Siguro proud yung kaibigan mo, ano? Yeah. Proud siguro yung kaibigan mo kaya nabanggit ka niya. Nabanggit ka niya siguro sa anak niya, nabanggit ka siguro niya sa mga kaibigan niya. Yeah. Okay? And of course, meron din tayo ditong partner. A sister, meron ditong sister. Okay? Kapatid na babae or kapatid na lalaki. Yes? Kung ikaw itong lalaki na nanonood, this could be your sister na nabanggit ka, napag-usapan ka. Yeah. And meron din ditong tao na yeah, someone here, siguro from the past, it could be your ex-lover or ex-friend. Dalawa lang dito, ex-friend or ex-lover na mention or nabanggit ka niya dahil sa tingin niya parang nakapag-move on ka na yata. Parang okay na yata buhay mo. Yeah. Lalo-lalo na sa ex-boyfriend or ex-partner. Yeah, nabanggit ka niya, parang nakikita niya na okay naman yata. Siguro ghosted. Meron itong ghosting. This person could be in a relationship. Yeah. Maybe this person's already married or you could be married as well. And this person sees you na nakikita ka niya nakapag-move on na. This person think na nakapag-move on ka na. Parang masaya ka naman na sa daang tinatahak mo. And also your mom, meron itong kapatid or babaeng matanda. It could be your lola or your mom na parang ano lang siya, namimiss ka niya. I'm getting like namimiss ka niya. Parang hindi mo na siya nabibisita. So parang binabanggit ka niya sa mga hayop, sa mga pusa, sa mga aso, kung kailan mo siya mabibisita. Kasi hindi ka niya nakikita. Or siguro you don't, sorry ha, isa ka siguro sa mga, kung ikaw tong viewer na, isa sa mga viewer ko dito na lately hindi mo na bigyan ng oras yung nanay mo, busy ka siguro, hindi mo na siya nabibisita or hindi mo na siya nakakausap, your mom think about you, okay? Yung nanay mo, nagpapaisip siya sa iyo, parang focus na lang siya sa mga alaga niyang kahayupan, okay? Pero proud din siya na banggitin ang pangalan mo sa mga bata, okay? Sa mga kapitbahay, parang ganon, yeah. Meron din namimiss ka eh. Nababanggit ka ng ex mo, ex-lover mo, meron ditong nakapag-move on ka na when it comes to relationship, nakikita ng person mo na nakapag-move on ka na kapatid. Yes, and nakikita niya na happy ka naman na sa daang tinatahak mo. And another one, a boss, siguro na-mention ng boss mo or namimiss ka siguro ng boss mo because you are a good employee. Yeah, good employee, magaling ka and namimiss ka ng boss mo and parang ina-admire niya yung galing mo, kapatid. So, sana ay meron to sana magbabalik ka. Meron kasi ditong parang nakapaglipat ka na ng ibang company or ibang trabaho. Okay? So, parang naalala ka lang niya. So, parang na-mention ka niya sa ibang katrabaho niya. So, parang mag-train na naman siya ng panibagong tao kasi umalis ka na or aalis ka na. Parang ganun. Meron kasi ditong aalis ka na sa ibang or maglilipat ka eh. Yeah. Meron kasi naglilipat namimiss ka o naalala ka ng boss mo and kaya nababanggit ka niya. Because this person know how good you are at work. Yeah. Para kasing
eto na naman, wala na si ganito ganyan, tao na to, magre-retrain na naman ako ng panibagong tao. Kasi nakakatamad, parang nakakatamad din ba na starting over again, yung panibagong tauhan sa trabaho. Okay? Or kahit sa business, panibagong bugho na naman, mag-starting over na naman ako. Namimiss ko tuloy yung dati kong katrabaho, namimiss ko tuloy yung dati kong alalay, parang ganon. Ikaw lang nakakaalam kung ano yung story ng buhay mo. But namimiss ka ng amo mo. Yes, kasi ang galing-galing mo sa trabaho. And that's why this person, nami-mention ka niya sa, either sa anak niya, or kung ikaw itong kasambahay, niya katulong, namimiss ka niya, wala siguro siya narinig sa'yo, this person thinking, kamusta na kaya yung kasambahay ko noon, nung dumipat na, nung umalis na. Yeah. Namimiss ko tuloy yung paano siya maglinis. So, siguro sa dati niya, bago niyang katulong ngayon, nabanggit ka niya siguro, kapatid, na si ganito yung dati kong naglilinis noon, magaling yun, napaka-trustworthy ng taong iyon. So again, isa itong taong ito na nabanggit ka, kapatid. Kaya nabanggit ka ng taong ito kasi na-appreciate niya yung galing mo. Yes. And this person's very loyal, very smart, yeah. And very straightforward. Yeah, napaka successful ang taong ito. Again, this person could be your an ex-lover, malakas ditong ex-lover. Na parang dito meron ditong walang pag-uusap. Yeah. Naalala niya yung good times niyo noon na ng person mo. And this person thinks na iniisip niya na nakapag-move on ka na. Parang happy ka naman na sa iyong sa iyong daang tinatahak ngayon. And I'm also getting like this person is manifesting you na sana ikaw magbabalik. Na sana lilingunan mo naman siya. Wow, wow. Alam mo, nung sinabi kong sana lingunin mo naman siya. Lumingon ka naman. Parang ganun. Parang yung puso ko, yung heart chakra ko, kapatid, biglang biglang lumakas. Yung channeled message ng person mo. Sana lumingon ka man lang sa akin na maalala mo ko. Sana naalala mo ko. Kasi naalala kita. Wow. Natouch ako dito sa channeled message mo, kapatid. Yeah. This person is thinking about, oh my God, this person thinking about you. I think your person is planning on seeing you. Parang gusto ka niya makita. Gusto niya mag-travel. I think your person mentioned you. If it's about relationship, ex, or it could be your current partner, kasi meron itong ex and a current partner. This person wants to see you. If you're dealing with a long distance or what you call is it? Kung may distance kayo ng partner mo, yeah, your person is planning on seeing you, na makita ka niya, na magkasama kayo, or siguro magta-travel. Okay? And malakas din ditong very specific, kung ikaw itong nasa I'm hearing like Dubai or Saudi Arabia or sa Middle East. Yeah, kung saang Middle East ka man. Yeah, this is about your person na mag-meet kayo or magkita kayo. Yeah. And this person is if this about like what's the name of it? Wala na kayong komunikasyon. Siguro ginost mo siya or ginost ka niya or something like that. This person wants you to turn your head or turn your back around or balikin mo yung nakaraan na sana maalala mo siya. And nagkakaroon kasi siya ng idea. Parang naikwento ka niya sa kaibigan niya. Okay? May idea kasi siya. Sabi niya sa kaibigan niya or sa katrabaho niya, what do you think na kontakin ko ba siya? I-reach out ko kaya siya? Bibisitahin ko kaya siya? Okay lang ba? Parang yun ang niyan. Parang humihingi siya ng approval sa kaibigan niya kung okay lang ba na magkita kayo or puntahan ka niya or kausapin ka niya. Kasi wala kasi ditong wala ditong communication. So, kaya na-open up ka niya sa ibang tao. Okay? Yeah. Yeah. Or this could be your ex-husband as well. I'm also getting like ex-husband. Alright, what else, Spirit getting this? Anong dahilan? Okay, anong pinag-uusapan pa ng kuha pa tayo.
Alright, Spirit, can you just tell me more? Ano pinag-usapan pa nila sa ating minamahal na viewers dito? Ano naging topic nila? Bakit pa napag-usapan? Okay, so meron ditong napag-usapan ka dahil sa galing mo. Yes, kaya nga 'di ba na meron ditong namimiss ka. Namimiss ka ng amo mo, namimiss ka ng kasambahay mo, namimiss ka ng like again, malakas dito yung amo, yung boss mo kasi magaling ka and you deserve recognition. That again, nare-recognize nila ang galing mo, kapatid. Kaya na-mention nila na magaling ka talaga, walang duda. Yeah, certified magaling itong taong ito. Magaling ka, kapatid. Yeah, na matalino ka and marami kang admirer. Siguro napag-usapan ka nito kasi in-admire nila yung galing mo, yung tapang mo, kakasigan mo, kagapuhan mo, kagandahan mo. Meron din kasing sikat. Siguro sikat ka. Napag-usapan nila na siguro successful ka, kapatid. Yeah, siguro meron kasi dito na people sees you admirable. Yeah. So kaya napag-usapan ka nila because this sees you na napaka-admirable mo, kapatid. Yeah, napakaganda mo. And ang galing mo. And siguro sa social media may siguro follower siya sa iyo and napag-usapan niya na si yung katrabaho ko o yung ex ko maraming yan sa social media. Maraming followers, maraming tumatangkilik sa kanya. So isa siya sa parang pinupush niya yung vlog mo, siguro ikaw tong vlogger or para bang kung may kausap siyang ibang tao, parang ina-advertise ka niya. You know what I mean? Kumbaga, niririto ka niya, or ang tawag doon. Marami kasi ako nakukuha energy eh. So, kahit ex mo pa itong taong ito, maganda, nagkaroon man kayo ng hindi magandang experience, pero sa ibang tao, pag nababanggit ka niya, pag napag-usapan ka niya, ang sasabihin niya is all positivity. Alright? Na, si ganito, ganyan, oo, magaling yun. Maraming admirer yun. Meron kasi ako nakukuha nitong ex na kulang siya sa confident. Alam niya na marami kang admirer. Alam niya na marami kang suitors. Alam niya na marami nagkakagusto sa iyo. Kaya sa kanya, happy naman siya. Happy naman siya, natutuwa naman siya na yan ang na-achieve mo, masaya ka na masaya ka sa ginagawa mo, marami kang mga followers, successful ka na, and sa kanya, proud siya. Kaya nga nakukwento kanya sa iba kasi proud siya sa na-achieve mo. Alam mo yung ex ko noon, napaka-successful niya na. Mayaman na siya. Mas lalo siyang gumaganda. Mas nag-i-improve na siya. Yeah. Yung mas more on admirable ka ngayon kaysa noon. I'm sorry ha. Okay, wala tayong dito bitter. Yeah. So, again, meron din tayo ditong boss na namimiss ka and this person is also thinking or siguro meron ditong idea, sharing ideas na what do you think? Siguro anuhin ko to bigyan ko siya ng certification for achievement. Or siguro tataasin ko yung raise niya kasi ang galing niya eh. Alam ng mga katrabaho dito. Para dito may meeting di avance na deserve ng taong ito or deserve mo, kapatid, na ma-achieve ito. Meron kasi siyang pagpaplano and meron ditong kailangan ng approval. Kaya na-open up niya. What do you think? So humihingi siya ng approval sa katrabaho niya or sa kaopisina, okay? Or meron ditong kaibigan. Yes. Kaya napag-usapan ka niya. At meron din naman dito na dahil patapos na ang school, yung teacher mo, mamimiss ka niya. Your teacher, your professor, something like that. Okay? Sa school. Yeah, mamimiss ka niya kasi patapos na yung school. And your teacher is happy in hoping na sana ma-achieve mo yung pangarap mo sa buhay. And your teacher appreciate your goodness, your charm. Nakikita ng teacher mo, meron itong may teacher na may crush sa iyo, kapatid.
ano lang naman, crush lang. Parang, hindi naman na, as in na, niligawan ka, no? But this person, your teacher, as a teacher, ina-admire niya yung galing mo. Yung talino mo, okay? Yung passion mo sa sarili, yeah? And I'm hearing like, passionista, napaka-fashionista mo, kapatid. Merong passion and fashionista, yeah? And talino, and alam ng teacher mo na magaling ka. Especially when it comes to group of activities. So, it's like, ikaw tong laging, parang, nagiging, ano ka, parang, nagiging boss ka, or, anong tawag no, naging presidente ka sa isang grupo. You know what I mean? Or nagiging leader. Okay, I should say leader. So, yeah, you deserve. So, meron ditong pagpaplano, you deserve this praise, itong certification. So, meron ditong approval, parang, kailangan niya ng approval siguro sa principal na you will be receiving this praise, itong certification. And mamimiss ka ng teacher na ito. Okay? Kaya nakwento ka niya. And we have here the moon. So, I'm also getting like, someone from your past, lately na hindi mo na nakakausap, kapatid, this is kind of like more on serious matter. So this person talk about your secret. The moon. Yes, the moon also talk about like secret. So, again, as a reminder mga kapatid, mag-ingat-ingat po kayo sa mga sikretong sinishare nyo sa kapwa. It's not because this person is your friend, okay, share mo na lahat-lahat. You have to be mindful na dapat limit ka lang kung sino yung dapat mong pagsabihan sa mga sikreto mo. Kasi meron ditong hindi lahat na nakangiti sa'yo, mapagkakatiwalaan mo na. So, paalala kapatid, especially hindi na ka nag-uusap ng taong ito, someone is spilling the beans. Meron ditong yung sikreto mo. Okay? This person is talking about you, talking about your secret. So, mag-ingat-ingat. Mag-ingat-ingat kayo kung sino itong sinishare niyong sikreto. Yeah. Yes. What else? Tell me more about the secret. Tell me more about the moon. Yeah. It could be secret about your family. Sikreto sa pamilya. Could be related sa pamilya, or sa mga anak. So, whatever it is, hindi ko na kailangan, kasi masyadong masilan na, let's make this like more on private. So, this is just a sign kung ano itong tungkol sa sikreto. This could be related sa pamilya, sa mga anak, and meron ditong Bible study. Yes, meron ditong someone is talking about your secret. May sikreto dito. So, whatever it is, or it could be a teacher. Yes, a teacher. Maybe, I don't wanna iba-iba kasi yung mga viewers natin dito, mga sitwasyon, But I'm also getting like a secret of having relationship with a teacher. Okay? And someone knows about the situation, napaka-specific. Ikaw lang nakakaalam kung sino itong nakakaalam or sinabihan mo ng sekreto when it comes to relationship with this person. Yeah. Binanggit niya sa ibang tao yung sekreto mo. So again, as a warning, mag-ingat-ingat ka, at hindi lang ang taong ito, okay, as a warning guys, hindi lang ang taong ito ang pinag-uusapan ka. Okay? Siguro lately no nahirapan kang hold on. So siguro lately nahirapan kang magtiwala, kasi ilang beses ka nang nasaktan. Ilang beses ka nang na-stab, or parang backstabbing, So, yeah, again, you just have to be okay? Na dapat limitado ka lang sa mga pag sinishare mo ng mga problema sa kapwa. Yeah, dapat talaga limit lang. Hindi lahat ng mga personal life mo
ay i-open up mo na sa kung sino-sinong kaibigan. I mean, I'm not just judging you kung sino-sinong kaibigan. Like again, hindi lahat nakangiti sa'yo, napakasuportado nila sa'yo. Okay? Meron kasi ditong masking. I mean, I'm getting the energy may nagmamask. Just fake. They just want to talk about you behind your back. So mag-ingat-ingat kapatid. Kasi marami ng tao, maraming beses ka nang nasaktan, maraming beses ka nang nabitrayed, especially when the people who you trust with. Friendship. So mag-ingat-ingat din. It's also like, meron ditong relationship. Yeah. Ilang beses ka nang nasaktan, ilang beses ka nang, siguro, nasaktan ka na ng mga, when it comes to relationship, talagang mahina, no? Kaya nga na-share mo na sa mga kaibigan mo or sa best friend mo, o kung sino mo itong, nasabihan mo ng sekreto, and siguro meron itong topic na napakamaselan. Siguro nagkaroon ka ng relasyon sa isang pare. This is just an example, ano? Example ko lang ha, nagkaroon ka ng relasyon sa isang pare, and then you trusted this friend of yours. It could be a family member, na paano na to, nagkaroon ako ng relasyon, nagkaroon kami ng anak ng paring ito. And that person, itong taong pinag-share mo ng problema, na hindi dapat, ito ay sikreto lang, dapat sa inyo lang, kaya lang itong taong ito ay, siguro dito ay, hindi na kayo nag-uusap, ano? Siguro may distance kayo ng friend mo, or itong taong pinagkakatiwalaan mo. Meron din kasi hindi na kayo nag-uusap, or siguro wala lang kayo communication at this moment. But again, this person is talk about your personal, your private, o itong sensitibong bagay, itong sikreto mo. So, isa ito sa mga kaya napag-usapan ka ng taong ito. Yes. And that's the reason kaya napag-usapan ka. Yeah, this person is talking about your secret. Okay? And this is just an example. Okay, na ikaw siguro itong nagkaroon ng karelasyon. It could be a teacher, or it could be a boss, or siguro may asawa na. It's really strong energy. May asawa na tong tao ito, kaya lang nabuntis ka. Siguro ikaw tong third party, nagkaroon ka ng anak. And yung best friend, sabihin na lang natin, best friend mo lang nakakaalam. And this person na pinagkakatiwalaan mo, pinanto niya sa iba. So that's why we get this energy na kaya ka pinag-uusapan ng taong ito. Okay? So again, as a reminder, dapat limitado lang talaga kung anong mga sikreto ang dapat mong ibahagi sa mga kaibigan mo, or people akala mo lang na these people care for you. Isipin mo na lang, maraming tao na nag-backstabbing sa'yo. And keep it to yourself na lang. Kasi kung wala ka rin lang namang mapagkakatiwalaan, then isarili mo na lang, kapatid. Kasi not a lot of people, hindi lahat ng tao can keep a secret. Yeah. And I would say me too. Okay? Ako din. Kahit as a reader, tao lang din ako, I'm not, napaka-lame. Napaka-lame, kapatid, na sabihin natin, tao lang naman ako nagkasala. No. I'm not using that, I'm not using that as excuses na nagkamali ako. There's a time na nasabi ko rin yung sikreto ng taong ito, ganyan. And I apology, no? Na nasabi ko yung sikreto nito. And I pray na nagkamali ako, Panginoon, na ganito, nasabi ko yung sikreto nito na dapat na hindi naman masabi. And then, for that, I am learning my lesson na I will do my best not to, limitado lang ang sasabihin ko sa kapwa ko. Because these people entrusted me their secret. And dapat kayo din. Try to apply that to yourself. It's better to apply that to yourself na, whoever giving you a secret, sharing their secret towards you, then be mindful na blessed ka. Isa ka sa binibless, or isa ka sa naging regalo ng taong iyon na can keep a secret. And that person really entrusted you with all their heart. So, dapat ganun din ang gagawin. And that's what I am doing right now as well. Okay? Na
Keep it a secret. Let it be. And kahit na magkaroon man kayo ng problema, hindi man kayo nag-uusap ng taong ito, it's not because hindi na kayo nag-uusap, ibabackstab mo na siya. And that's what some people do. And that's what I have learned my lesson. Kahit na may mga tao na hindi ko na kinakausap din, alright, those secrets that we are talking about before, it will be remain secrets. Ganun na lang. And that's, for me, I am sharing my experience to you guys na kahit na nagkaroon kayo ng problema ng best friend ninyo o ng taong pinagkakatiwalaan kayo, lalong-lalo na kung yung taong yun ay may sikreto, keep it as a secret. Kahit na magkaroon man kayo ng problema, kahit na hate mo na siya, ayaw mo na sa kanya, yung mga pinag-usapan nyo noon, is just between the two of you. Okay? Hindi mo na kailangan i-share yun sa lahat ng madlang tao dahil nagagalit ka. So, you don't have to do that, kapatid. Okay? Yeah, you will get your karma if you are doing that. Okay? At humingi ka ng pagpapatawad sa kapwa at sa taong sinabihan mo ng sikreto. Yeah. Or, you know, ang tawag doon, sinabi mo yung sikreto ng kaibigan mo or ng taong pinagkakatiwalaan ka. Humingi ka ng pagpapatawad. At humingi ka rin ng pagpapatawad sa Panginoon na nagkasala ka. Again, it won't happen anymore. Ganun na lang. Huwag natin sabihin na tao lang tayo. Yes, tao tayo. Pero hindi pwede na palagi na lang ganun. Yeah. Na kung may nagtiwala sa inyo, sasabihin mo lahat ng mga sikreto, no? Paulit-ulit na lang. So, humingi ka na pagpatawad. Yeah. And always apply to yourself na magbabago ka na. Okay? Na to let these people trusted you. Give you another chance. So, dapat ganun. So, again, mag-ingat-ingat guys sa taong pinagkakatiwalaan ninyo. So, move on na tayo. Ano pa? Ano pang pinag-uusapan? Speaking English, ano pa? Ano pa? Bakit ba chinichismis? Okay, so chinichismis ka ng taong ito, it's because siguro ayaw mo magpapahiram ng gamit. I'm hearing like, ayaw mo nang magpapahiram ng gamit, maarte ka siguro. Or, you are very protective. Napaka-protective mo sa the people that you really care. Yeah. Or sa mga pangarap mo. I'm also getting like maarte ka sa mga gamit mo. Or siguro ikaw yung taong hindi basta-basta nagpapapasok ng bahay. And I'm also getting like, siguro ikaw tong tao na napaka-private. Yes. So gusto nilang malaman kung ano ba yung buong kwento ng buhay mo. But you are protecting yourself. And which is good. Which is good na pinoprotektahan mo ang sarili mo sa mga taong nosy. Gustong malaman yung buong kwento ng buhay mo. Kasi pag nalaman lang buong kwento ng buhay mo, ano pa? Gagawan ka lang din ng story. At alam mo, napaka-intuitive mo. Meron tayong napaka-psychic people here in this reading. Yeah, napaka-psychic mo. Alam mo kung itong mga taong ito, nilalapitan ka lang nila kasi gusto na lang nilang malaman kung ano ang ganap mo. At alam mo na pag alam ng mga taong ito yung ganap ko, pag-uusapan lang din ako. So, para saan pa? Ang dami ng mga backstabber. So, alam mo na. Yeah, alam na this. Mga chismosa lang talaga, walang mga gawa sa buhay. Meron dito mga kapitbahay. Alam mo na itong kapitbahay nito ay pag-uusapan ka lang din. Yeah. So, alamin natin kung sino itong pinag-uusapan ka. Alright. Para Spirit ka rin, Diyos, sino itong tao na pinag-uusapan ng ating mga viewers? Sorry guys ha, medyo slow yung reading natin ngayon. Okay. Ano to? In few weeks. Bakit may in few weeks? Wow, in few weeks. Okay, in few weeks you will get the information. Whatever it is, we have here Aries. Siguro in few weeks, meron ditong future na mangyayari ito. In few weeks, someone is talking about you. We have here letter M na mangyayari itong parang itong prediction in few weeks na mangyayari ito. Na pag-uusapan ka ng taong ito. Okay? Hindi uminom ng alak. So, ang taong ito is hindi umiinom ng alak. This person could be Pisces. Social media. Yes, you guys are, these people talk about you
whatever you guys posted on Facebook or any social media, okay? Pinag-uusapan ka ng taong ito. So again, kailangan talaga maging masilan kayo kung ano yung pinopost nyo sa Facebook or sa social media. Kung ayaw nyo marinig yung mga kwento, yung mga chismis tungkol sa iyo. Entertainment, siguro magaling ka sa entertainment or siguro itong taong ito ay nasa entertainment, sa industry, siguro artista, model, or katrabaho mo, designer. Itong taong ito ay may letter E. And we also have here, ito yung mga, natin, yung mga nickname niya, or middle initials, or any initials. We have here Tiger, or RD, or there could be a doctor, or letter G, I, whatever it is, and T, kayo lang nakakaalam kung sino ito. And you guys are very intuitive. Yeah. Nakakapansin na kayo, nagigets nyo na kung sino itong ibig mong sabihin. And I know you have been through a lot from this person. Kaya siguro hindi mo na siya kinakausap or alam mo kung ilang beses ka na nasaktan ng taong ito. This could be related sa person na ex-lover or ex-friend na hindi mo na kinausap. Meron itong walang komunikasyon, talking behind your back. And again, meron dito sa social media, parang nitong may kapitbahay, I'm strolling getting like from kapitbahay, napaka-arty mo daw, ano ba yan, napaka-arty mo daw, hindi ka rin nagpapapasok or napaka-private mo, okay, alam mo, kasi alam mo, napaka-intuitive mo, alam mo kung itong taong ito ay pwedeng mapagkatiwalaan, so, yeah, kaya itong taong ito, pinag-uusapan ka, kasi alam mo na itong taong ito hindi naman mapagkakatiwalaan, tama lang, yeah, itong taong ito napaka-marites, meron itong in few weeks na mangyayari, meron itong prediction, parang magiging prediction na siya. Merong nangyayari na, kaya pinag-uusapan ka, and meron namang yung iba dito, mangyayari pa lang in few weeks. Okay? So, in few weeks, balik kayo dito sa reading na ito. Comment lang kayo, ma'am, nangyari po ito. Tama po kayo, ganyan. Or, ibahagi nyo lang kung bakit ka napag-usapan or nabanggit ito. You know what I mean? So, feel free na bumalik kayo sa reading na ito if ever na na-predict itong in few weeks na mangyayari sa iyo, na pag-uusapan ka ng taong ito. It's because about your secret or about sa social media. Siguro na pag-uusapan ka sa social media, ang galing-galing mo. Yeah? Maraming nag-admire sa iyo. And yes, meron ditong napag-uusapan ka ng pamilya or family member na uuwi ka na, malapit ka nang uuwi and excited sila. Siguro in few weeks, uuwi ka na, and meron ditong na, it doesn't have to be in few weeks, napag-usapan ka lang kasi malapit ka nang uuwi. Yes, and they are excited to see you. Okay? So, final message na tayo. Right, Spirit and Angels, final message ng ating mga minamahal na kapatid na viewers. Anong message nyo dito sa ating mga viewers? Okay. Adventure awaits. Break up your routine and live a little sweetheart. It's time for some adventure. Yes, guys. Oras na, Oras na para maging bumisita sa nanay nyo, sa kapatid ninyo, kasi meron dito naghihintay. Someone is been waiting for you, namimiss ka. Kontakin mo naman siya, kausapin mo naman siya, kasi meron ditong napaka-busy mo. Yeah. So, pansinin mo naman, meron nagpapansin dito, especially sa social media. Pansinin mo naman siya. And again, you deserve to break up the pattern, yung routine mo na trabaho, school lang, or parang walang pagbabago. So, advice ng universe sa iyo dito, mag-travel ka naman. Or mag-ibang bansa ka, especially summer na. Yeah, it's time to see the different side of the world. Yes, and with friends or with your lover, kung kailangan mong bumisita sa mahal mo sa buhay, go ahead, and it's really parang get away muna. Umalis ka muna sa environment mo muna. Kasi parang hindi na siya para bang siguro meron itong nabuboard na. Okay? I'm also getting like in few weeks magta-travel ka. And this is the universe wants you to do. Yes, napakaganda ng ng universe, The universe really wants best for us. So, yes, it's time to make a plan na mag-travel. It doesn't have to be a long distance. Siguro mapunta sa sa Baguio or mag-beach
or magpunta ng mountain, sa garden, or sa park. Parang ganun. More on family. Family, partnership, something different, guys. Yeah, something ganun. Ganun talaga. Iba-ibang no? Travel lang muna. Enjoy. May magsisimba, okay? So, if you needed to go to church, kayo siguro lately hindi na ka nakapagsimba, kapatid. Yes, the universe is urging you na magsimba ka na, oras na magsimba. And pinapaalala lang sa iyo na magsimba. Yeah. So hanggang dito na lang. Sana enjoy kayo sa reading na ito. And again, maraming salamat po sa pagtangkilik nyo dito sa NF My Tarot Reading videos. Na-appreciate ko po kayo. At sa mga subscriber dyan, maraming salamat po. And mag-ingat po kayong lahat. At sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo. And again, mag-ingat po kayong lahat. At I really hope na magkita pa tayong muli on my next reading. Again, I love you guys. Bye!